tuloy po ang rally. Sang-ayon din po dun sa desisyon ng Korte Suprema, suspinde Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po ay binigyan ng rally permit pa sa Rizal Avenue, at dahil nabigyan na yan, ibig sabihin nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So illegal po yung pagre-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatin. Yan. Tandaan mo kung sino man yung babaeng vlogger na yon, illegal po yung pagre-revoke. Kaya bilang a vlogger, whether it's favorable sa amo mo o hindi, dapat hindi ka natutuwa kasi narinig ko pinagtatawanan mo pa eh. Anong nakakatawa sa pagpigil sa karapatan magsalita? 'Di ba? Hindi nyo dapat pinagtatawanan. Dapat nagagalit kayo. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Yun ang maganda ron. Nagsalita na po ang Tatay Duterte, PRRD, tuloy ang rally. Siguraduhin mo lang, sinabi talaga ni PRRD yan, ha? Baka eto na naman kayo. Bukas, pag dinig ko kay Atty. Panelo, iba naman sasabihin ni Atty. Panelo, magkaiba na naman kayo sasabihin, ha? Sinabi mo, may secret agreement, tapos iba yung sinabi ni Atty. Panelo. Bukas, iba na. Pero sinabi niya, nagsalita na daw si PRRD, tuloy ang rally. Nantayin natin si Atty. Panelo. Sang-ayon din po dun sa desisyon ng Korte Suprema sa aking kasong hinaing, ang sabi ng Korte Suprema, at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagrarally ay gagawin sa Freedom Park. At tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga Freedom Park. Kung saan... Ayan, may Freedom Park, hindi kailangan ng permit. Pakiulit siya na, pakisabi nyo doon sa mga vlogger na medyo mahihina ang utak. Ang problema kasi itong mga to hindi nagre-research. Vlog ng vlog. Pag sa Freedom Park, hindi na kailangan. So, ililipat. Okay? Tuloy. Ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon. Safety and security vlog, shoutout sa'yo. Tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo po ang announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa harapan ng provincial capital ng Negros Oriental. Provincial capital, doon na gaganapin. Provincial capital ng Negros. Hindi naman po yan malayo sa downtown. Sako pa rin po yan ng Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park. Freedom Park with a F. Freedom with a P. Park. Lihiti mo yan, ha? Research kayo mga vloggers kung sasabihin nyo kailangan ng permit. Okay? At kapag kami po ipinigil, talaga po magdidemanda na kami. Hindi na po kami papayag na pasupil ng karapatan. Dahil kasama po sa sinusupil na karapatan ay ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung dati po ay nagbigay si Presidente Duterte para umiwas sa gulo, ngayon po maninindigan na kami. Dahil wala pong karapatan ng kahit singlong local government unit na i-veto yung paninindigan namin sa aming karapatan. Tuloy po ang rally. Nagkakaroon po. Sabi dito, malapit lang yan sa Boulevard. Sabi ni Don Mar TV, walking distance lang. Ayan ha. So, tuloy. Kahit anong masamang plano nyo, maitim na plano nyo, at praning na plano nyo, tinanggalan nyo pa ng permit ayan, yari kayo. Ng change of venue, ang pagkakaalam ko po, ang bagong venue ay sa Freedom Park na harap ng Provincial Capital ng Negros Oriental. Doon po rin, sakop pa rin ng Dumaguete City. Pero kung hindi po yan matutuloy for any reason, nandiyan naman po ang mga pamantasan, at kapag sa loob ng pamantasan, at isa sa pamantasan yung pinagtuturuan ko na Silliman University na noong panahon ng Marcelo, ay malinaw pong nanindigan din laban sa diktadurya ng Marcos Sr. at sigurado po kung maninindigan din sila laban sa diktadurya ng Marcos Jr., po pwede rin pong ganapin dyan. So mag-antay lang po tayo ng anunsyo kasi sigurado ko na bagamat may karapatan tayo magtipon-tipon sa Freedom Park dyan sa harapan ng Negros Oriental, baka naman pigilan nila ang kuryente, pigilan nila ang sound system, pero hindi na po tayo magpapatinag. Miski wala pong sound system, miski wala pong ilaw, magtitipon-tipon po kami.
kung kinakailangan tumayo sa tuktok ng jeepney para entablado. Kaya mo umakyat sa tuktok ng jeepney, Attorney Roque. Dede, joke lang. O, sige, kahit na patay ng ilaw at saka ano. Sige, sige. O, okay yan, okay yan. Go, go, go tayo dyan. Gagawin po namin yan. Dahil ito po ang kauna-unang pagtitipon matapos po mabigyan ng patotohanan nung PIDEA agent, yung PIDEA leaks. At ngayon, alam na po, kumpirmado na po, napatotohanan na meron pong ebidensya ang PIDEA 12 years ago na gumamit ng pulburon ang presidente. Naku, wag mo sinasabi yan, kaya natatakot sila sa rally eh. Kaya ayaw nilang matuloy yan eh. Isisigaw yan sa rally, Attorney Roque. Wag ka muna maingay, secret muna natin yan. Lalo silang nagagalit eh. Lalong napapraning eh. Alam mo naman mga praning eh. Nako. Yan po ang kanilang sinusupil. Dahil I'm sure, yung mga magsasalita po ngayon, kasama na si Presidente Duterte, ay magkakaroon ng double authentication. Sasabihin po sigurado ako ni Presidente Duterte kung itong PIDEA leaks ang dokumentong ipinakita sa kanya nung siya ay mayor, dahilan na sinabi niya na pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA. Yan. Ito mabigat po ito, okay? Kasi pag nagsalita sa rally si PRRD at patutunayan niya at i-confirm niya na itong document na ito, kung lang ha, hindi pa natin alam, okay? Kung patotohanan niya na iisa yung dokumento na pinag-uusapan ngayon sa Senado na kinumpirma na ang gumawa ay si Morales at yung nakita ni Tatay Digong noong mayor pa siya, malaking bagay po yun. Bakit kanyo? Dalawa na po ang witness at parehas, tingnan nyo, dating presidente po. Nakita niya na dati. Tapos, kinonfirm pa ngayon ni Morales. Malaking bagay na ebidensya na yon. Kaya sila natatakot. Okay? Kaya antayin natin kung i-confirm. At napakaganda po niyan kasi parehas po yan ng araw. Yung Senate hearing, tapos rally. Kaya po sila nanginginig at takot na takot. Bakit? Senate hearing sa umaga. Siyempre kung ano na-discuss doon, sigurado babakbakan sa gabi sa rally. Diyan sila takot na takot. Lalo na pag na-confirm ng maganda, baka mag-snowball ito. Baka lumaki ito. At sa tingin ko, talagang pag nagkaayos ito, lalaki ito. The same day. Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi ginawang weekend yung Maisog? But in any case, kahit ano pa man ang rason yan, para sa kanila, kung titingnan mo sa mata nila, delikado ito. Delikado. The same day ang Senate hearing with the same topic, PIDEA leaks. At yun din ang tandaan nyo ha, the last Maisog, binanatan ni Tatay Digong yung kondo ni Maricel. Eh kung may follow-up na ganun, so iisang topic, Senate hearing, rally. Delikado. At hindi sila tanga. Alam nila yon. Kaya they will do their best na pigilan tong rally na ito. Na gumagamit ng pulburon ang ating Presidente Marcos. Yung issue po ng paggamit ng pulburon sa nakalipas na panahon ay importante. Ito po yung impormasyon na nakakaapekto sa buhay ng pang-araw-araw ng taong mga mamamayan dahil kung ikay nang gumamit ng pulburon dati, posible na gumagamit ka pa rin ng pulburon ngayon. At napakadami po mga desisyon na dapat ginagawa sa tamang pag-iisip. Kasama na po dyan yung desisyon kung ikaw ay makikipaggera laban sa China. Kung ito ba ay ayon sa pangnasyonal na interest natin. Dahil kapag ang isipan mo ay apektado ng pulburon, correct, I'm sure wala sa tamang pag-iisip. Dako, delikado. Hindi po kami papayag na yung desisyon na kung saan posibleng napakaraming Pilipinong mamamatay sa isang gera na wala naman pong magwawagi ngayon, ay gagawin ng isang presidente na may duda kung siya ay nasa tamang pag-iisip. Hindi nga po conclusive yung PIDEA leaks ng ebidensya kung siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, pero ganun pa man, kinakailangan po bigyan ng papasinungalingan ng presidente yan o di naman po kaya ay pasinungalingan niya sa pamamagitan po ng drug test na hair follicle.
Pero hindi po katanggap-tanggap na sa ngayon po, nananahimik pa rin ang presidente tungkol dito sa PIDEA leaks. Na-authenticate na po yan, kinakailangan magsalita na po siya at meron tayong karapatan bilang mga mamamayan na masigurado na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Sa mga ibang bagay naman po, tinatanggi po ngayon ni Defense Secretary Gibo Teodoro yung sinasabi ng Chinese Embassy na mayroon daw new model na kasunduan pagdating po sa West Philippines. Saglit. Maraming salamat, Arsenia. Si Ace English, good evening po, attorney, watching from Astana, Kazakhstan. Wow, God bless you po and more power. Tuloy ang rally. Yan. Hindi lang po sa original venue sa Rizal Avenue, antayin niyo po. Pero ang preliminary plano, doon tayo sa Freedom Park, sa harap po ng Kapitolyo ng Negros Oriental. Tuloy po ang maisog. Hindi na nga po tayo magpapasupil. Tuloy na tuloy pa rin ang maisog. Hayaan yung i-disperse nila tayo. Hindi na po tayo papayag na masupil. Vicente, malinaw po yan. Tuloy. Letty, hindi po kayang ang gentleman's agreement, hindi po kaya ang gentleman's agreement ng admin na ito with China is maging aggressive sa West Philippine Sea para ma-justify ang pagdating na war. Yan po ang duda ko. Dahil maraming salamat, Arsenia. Si Ace English, good evening po, attorney, watching from Darlene D. Suke. No way, attorney. Napaka-lame ng excuse ng LGU. My goodness. Basta sinabi niya rito, hanapin nyo na lang na kahit po paluin na ng tubo itong mga tutuloy sila. So sa madaling salita, kahit anuman, kasi dati daw hinarang sila Hinarang sila na may mga nakatubo, tapos kesa magkagulo lang, maprotektahan ang taong bayan, kinansela ni Tatay Digong. Tapos sasabihin ng kanilang vlogger, drama lang, kunwari kinansel, pero kasi konti daw ang tao, kaya kinansel. O ito, wala na daw kanselan. Diretso na ito. Hinahanap ko, hindi ko lang maalala ko. Basta pakinggan nyo na lang yan kay Atty. Roque. Sinabi niya na kahit napukpukin sila sa ulo, at pukpukin si Tatay Digong sa ulo, tuloy ang laban. Ewan ko naman kung kaya nilang gawing pukpukin si Tatay Digong sa ulo. Okay? So, hindi na nila masasabi na, wala na mga atin, kaya kinyo inatras ganun-ganon. Sinisi pa tayo, di ba? Sinisi pa ang maisog. Tinuro pa yung kaduwagan nila, itinuro pa sa atin yung kaduwagan nila. Ngayon, wala na. Tuloy na to as per Atty. Roque, nadinig nyo sa kanyang bibig. Nagsalita na si Tatay Digong, tuloy ang rally. So, doon sa mga nagtatanong, antayin natin, antayin natin kung saan, pero definitely nandoon na sila Marami na pong nandoon na team natin, okay, ng Maisog. So, standby. Kasi posible naman, yung iba, I don't know kung saan ako makaka-attend. Kasi may SMNI din kami niyan that time. Posible nga mag-everyday pa. Posible, baka mamaya nasa Senate naman ako. Remember, meron sa umaga, meron dito sa Manila, meron sa Negros. Ayan.